open up your Bible with me. Sa passage po na in series ay binubulay po natin. Sunday after Sunday. Tayo po ay sa Book of James. Chapter 1 pa rin po tayo. Same verses. Dahil continuity po ito ng atin po naging discussion last time. Sa chapter 1. James 1 verses 19 to 27. So, sa mga wala pong Bible, especially sa ating mga bisita, panauhin, taas nyo lang po inyong kamay. Meron po tayo dito sa unahan ng mga extra available Bibles. Sige po, pamigay po natin. So, all of us could be able to not just glance but to immerse sa atin pong bubulayin na salita ng Diyos na magiging pagkain po ng ating mga kaluluwa. Salita ng Diyos na napaka-importante more than anything else in this world. More than anybody sa atin pong buhay. Ang salita po ng ating Panginoon, banal, mahimala, makapangyari. Bumabago ng puso and most of all, nagdiligtas ng kaluluwa. Santiago, kabanatang 1, simulan po natin ang pagbasa sa talatang 11. May segment title po ito na sa Tagalog, Pakikinig at Pagsasagawa. Ganito pong nakasulat sa talatang 11. Kung naroon na po kayo, sundan niyo po ako mga kapatid. Sabi po dito, mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Dahil ang galit ng tao hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Mapagpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang tinanim sa inyong puso. Ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay tulad ng isang taong tumitingin sa salamin. At pagkatapos makita ang sarili ay umaalis at kinakalimutan ng kanyang anyo. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Kung inaakala nino man na siya'y relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ng kanyang pagiging relihiyoso. Ang relihiyon na dalisay at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Tayo po ay nagbulay on this passage na binasa po natin a while ago on the topic na naging acrostic topic po natin last Sunday. Sino po nakakaalala ng acrostic topic na to? Okay, parang on the way siya, no? OTW. Pero ang ibig sabihin po ng OTW ay obligations towards the word. Mga responsibilidad ng mga mananampalatayang kagaya natin sa salita ng ating Panginoon. So the previous question that I raised with you last Sunday ay kung ano yung una o pangunahin na obligasyon natin ng mga mananampalataya towards God's word na kapag ginanap, sinunod, ay magre-resulta sa isang honest walk with God and man. Isang maayos, intimate, close, at a meaningful na relationship not just with God, but as well as to other people around them o around us. So ang una po natin na binulay last Sunday na unang obligasyon natin sa salita ng Diyos is to accept the Word of God. Pakisabi nga po natin, accept. Tanggapin natin ang salita ng Diyos. Kasi ang sabi doon, if I may read sa English, sabi po doon, my dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry because
Human anger does not produce righteousness that God desires, and humbly accept the word planted in you. So, I've shared with you ang mga katotohanan about the importance of the Word of God na ito'y kailangang tanggapin. Lamang, ang puso ng tao ay ipinahayag ng Diyos through His Word, through our Bible, na iba't iba ang estado sa harapan ng ating Panginoon. 4 na klase ng puso na dinescribe ng Scripture ng Bible at ikinumpara sa klase ng lupa mayroon sa isang tao na maghahasik ng binhi. Maaring ang binhi na yan ay nahasik sa tabi ng daan, matigas na lupa po yun, so mahirap tubuan ang binhi. Ang iba naman na klase ng lupa ay yung mababaw lang kasi mabato. At ang isa pa, based on Matthew 13 verse 1-9, na klase ng isa pang puso, kinumpara sa lupa, ay yung lupa na maraming siit o dawag na nagka-crowd sa isang binhi, kalago o hindi siya makapamunga. And the last na klase ng puso kinumpara sa lupa ay isang matabang lupa, a fertile heart. Yan po ay klase ng mga puso na nahahasikan ng salita ng Diyos. Pusong matigas, pusong mababaw, puso na maraming nakaimbak, sama ng loob, hinanakit, galit, disobedience sa Panginoon, kahalayan, worldliness, iba ang pinapahalagahan, hindi Diyos ang pangunahin, kundi ang iba't ibang mga pleasure, bagay, tao, o mga kasiyahan sa mundo. Crowded ang heart, kaya hindi makapenetrate yung Word of God, hindi makapasok, kung nakapasok man, hindi makalago, kasi nga marami siyang cares, puso ng tao. At ang pinaka maganda na klase ng lupa, ikinumpara sa puso ng tao ay isang puso na open sa salita ng Diyos, tumatanggap ng salita ng Diyos. Most of all, hindi lamang nagsusubi sa puso ng salita ng Diyos, kundi tinatalima, sinusunod ang salita ng Panginoon. I've shared with you 4 instructions last Sunday na nalagyan natin ng acrostic na 4S. Sino po nakakaalala? Ito yung 4 na instructions na pag sinunod natin ay mai-implant sa ating mga puso ang salita ng Diyos. Ang una na S ay maging swift to listen. Di ba? 4S yan. Na-discuss ko po sa inyo last time. Pangalawa, sabi sa ating passage, sa verse 19 pa rin, sa pangalawang banghay, is slow to speak. Number 3, is slow to anger. And the last but not the least, a prepared heart, a set heart. Nakuha po natin yung set heart sa salita ng Diyos na pag nahasik sa puso, ang puso kailangan ay preparado. Isa siyang parang lupa na natanggalan na ng mga siit, ng dawag, na araro na, at ready na para taniman ng binhi. Di po ba? Sa mga naging magsasaka before o kaya ay may knowledge, naranasang magtanim, maging magsasaka, ma-involve sa agricultural planting. Ayan po, napaka-importante ng lupa na naihahanda muna, na ipe-prepare muna bago taniman ng binhi o salita ng ating Panginoon. So, ang sabi po dyan, dapat daw tayo ay maging quick to listen, quick in hearing. Mabilis daw tayong makinig kaysa sa magsalita. Kaya nga daw po ang sabi, mas marami ang tenga kaysa sa labi. Ang emphasis is that, yun nga, maging mas may panahon, mabilis makinig, gumagamit ng tenga kaysa sa pananalita, labi o dila. Yan. So, malaki po ang benepisyo sa mga katotohanan ito. And our passage said na importante rin yung may control tayo sa sarili, hindi tayo agad-agad na madaling magalit. Ayan. Ang mga pasensyoso at mahabang pasensya, magsabi nga ng amen. Yun, palakpakan naman natin yung mga nag-amen. Palakpakan natin sila, mga kapatid. Oo, parang palakpak mo na rin yan sa sarili mo, dahil
ikaw ay hindi karakaraka agad-agad na nagagalit. Pero kung tayo po ay guilty in this area, hindi naman po ito para tayo po ay konsensyahin o i-condemn, kundi kapahayagan po ito ng Diyos sa atin para makita natin kung nasan tayo, ano ang ating kalagayan before God. Because God wants to fix our lives. Nais niya na tayo po ay mapabuti, hindi niya tayo gusto na magpatuloy sa isang gawain, kalalagayan, kaisipan, mga pagpapahalaga in life na hindi ayon sa kanyang kalooban. Because those activities, those mindset na hindi ayon sa kalooban ng Diyos ay dadalhin tayo sa kasiphayuan, sa suffering, sa pagsubok, not just discipline, and at times punishment pa nga mula sa ating Panginoon. So that is so tragic at painful truly na karanasan natin. So today, the topic is still obligation towards the Word of God, pero part 2 po tayo today. I'll be discussing to you the second obligation towards God's Word that when fulfilled will result to an honest walk with God and man. Gusto ba nating mapakinggan ng mabuting balita na to, mga kapatid, from the Word of God? Pangalawa, na obligasyon natin bilang mga mananampalataya sa salita ng Diyos na kapag atin pong nasunod, na fulfill, ay napakaganda ng resulta. Magkakaroon po tayo ng may katapatan, may katagumpayan, may kagalakan, may fulfillment, may intimate na and closer relationship, service sa ating Panginoon. Even so sa tao. Di po ba ganyan ang tao kapag nakakilala kay Lord, nag-commit, tumalima sa kanyang mga kautusan, hindi lang ang kanyang relationship with God ang nababago at gumaganda. Man din pati ang kanyang pananaw sa buhay, ang kanyang pakikitungo sa kapwa, sa mahal sa buhay, sa kaibigan, maging sa kaaway nga, gumaganda ang kanya pong pakikipagkapwa-tao, pakikipagrelasyon. Kaya truly, ito pong pangalawa na obligasyon natin towards God ay truly magiging pagpapala po kung ating maunawaan, maisa sa puso, dahil salita po ito ng Diyos, lalo-lalo na kung atin pong masusunod. It is no other than, aside from accepting the Word ng ating Panginoon, is that to perform the Word. Kasi sa verse 22, sabi po doon sa English, if I may read again, do not merely listen to the Word and so deceive yourselves. Huwag daw pakinggan lang ang salita ng Diyos, kundi sundin. Kasi pandaraya daw sa sarili yung makinig lang sa salita ng Diyos o sa utos ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Sabi po dyan, do what it says. Amen? So pwede pala yung hindi lang tayo nalilin lang ng dyablo, ng kaaway, ng kasalanan, o ninuman, o ng anuman, kundi pwede pala na ang luminlang sa iyo, sa akin, sa atin, ay no other than ang ating mga sarili din. Later, malalaman po natin kung paano po nangyayari yun kasi may binanggit po si Apostol Santiago na gawain ng tao, even so na mga Kristyang kagaya natin, kung paano natin pwede palang dayain ang ating mga sarili. So sabi diyan, do what it says. Ayan po. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. So, ang pandaraya sa sarili ay nangyayari pala kapag tayo po ay nakinig ng salita ng Diyos, na-internalize natin yung salita ng Diyos, utos ng Diyos, inilagay natin sa mga puso natin, pero hindi naman natin sinunod. Ang comparison ni James John is that kagaya daw ang taong ganon sa salita ng Diyos ay yung taong humarap sa salamin. Na nung makita niya ang kanyang sarili, hindi niya inusisa, hindi niya pinagmasdang mabuti ang kanyang sarili, at lalo na nung may makita siya, hinayaan lang niya. Kung may hindi magandang ayos sa kanyang mukha, may puwing, meron siyang morning star, o hindi maayos ang kanyang buhok, o kaya ay medyo may natuyo pang laway, sorry for the word, at hindi pinansin at hindi
inaddress. So, ito po ay pagpapakita na kahit na tayo po ay Kristiyano na, alam natin ang katotohanan, salita ng Diyos, pinapakinggan natin pag Sunday, pag Bible study, pag OPM, at ating naiintindihan at naisa sa puso, pero kung hindi naisa sa buhay, para lang tayong humarap sa salamin. James said, so, it is not enough to hear the word, we must do it. Can we say amen? So, ang pagpapala ay nagmumula hindi sa pakikinig, kundi sa pagsunod. Are you with me? Yan po ang sabi ni James. Dahil ang pagpapala ay ibinibigay ng Diyos sa mga sa Kanya tumatalima, sa hindi lamang sa Kanya ay nakikinig. So, napaka-importante nung doing sa listening. Listening is okay, pero isang bahagi lang tungo sa pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Pero inseparable ang listening sa doing. Pagsasagawa ng kalooban, utos ng ating Panginoon. So, may share ako sa inyo today na 3 ministeryo na in 2 Sundays in the past, previously, ay nabulay natin sa paglalarawan ng salita ng Diyos, comparing the Word of God sa seed at sa mirror. Di ba? Last Sunday, ang salita ng Diyos ay sinabi ni James na nai-implant sa puso, iba't ibang klaseng puso ng tao. Pero ngayon, nabasa natin, bahagi pa rin ng ating passage ng salita ng Diyos ay parang salamin. A lot of passages in the Bible ay nagsasabi na ang salita ng Diyos ay salamin. Hindi lamang ang salita ng Diyos ay pagkain ng kaluluwa, hindi lamang ito tanglaw, hindi lamang ito parang tabak, kundi salamin din naman siya. Dahil pag binasa natin, may hatid ito na iba't ibang kapakinabangan o parang utos na pagka ating hindi lang naintindihan kundi sinunod ay magbubunga ng napakaganda na resulta. Ito po yung kapayapaan sa Diyos, pagpapalang nagmumula sa Diyos, at isang kalalagayan na kalugod-lugod ang taong tumatalima sa salita ng Diyos sa harapan ng ating Panginoon. So there are 3 ministries of the seed. Mirror, which is the Word of God. Ang una ay examination. Examination. Sa salita ng Diyos, kapag binasa mo, ang salita ng Diyos, pag hindi mo lang siya pinakinggan, bagkus sinunod mo pa, merong talagang pagpapala na hatid ang pagsunod sa salita ng Diyos. Dahil makikita mo yung tunay mong kalagayan, kaitsurahan, before God, through the seed, the mirror, at yan ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. So yung pagbubulay natin sa salita ng Diyos is the same na humarap tayo sa salamin at nakita natin ang ating sarili, pero hindi lang matama nating tinignan ang ating sarili, kundi in-examine pa natin. Pinag-aralan natin. Di ba? Sino po sa atin, anong humarap sa salamin, glance lang. Glance lang na ganon. Pwede siguro yun pagka ang salamin malayo, ganon. Parang malayo siya, siguro ang pwede mo lang gawin, o baka usual nating ginagawa, tanawin lang yung tindig natin, yung ating outward look, kabuuan. Pero basically, kapag humarap tayo sa salamin, di ba, sinisiyasat natin, di ba, lahat. Di ba, tinitignan mo talaga yung kilay mo, di ba, kung tama ba, baka saliwa, ganyan. Ako, tinitignan ko lagi, yung bangs ko. Kayo po, ano tinitignan nyo pag nagsalamin kayo? Mata, ilong, of course, yung buong mukha, ano? In fact, ang gusto pa nga nating mirror sa ating bahay, yung whole, di ba, yung buo, para pati yung sapatos mo, kita mo kung ano yung kaitsurahan. Tapos, iikot-ikot ka pa, di ba? Talagang, iikot-ikutan mo yung salamin. Sino po sa atin yung ganyan, manalamin? Matagal. Bakit? Kasi may ine-examine ka. May tinitignan ka, may hinahanap ka, may chine-check ka. Examination, yan po yung una. Na ministeryo
ng seed, ng mirror, which is the Word of God sa atin pong buhay. The purpose of mirror is for you and me to see ourselves. Of course, aside from makikita natin ang ating sarili sa mirror, pwede rin nating makita ang iba, di ba? Yung nasa likod mo. Di ba? Pag nagsalamin ka, hindi lang sarili mo, kita mo eh. Kita mo yung pader, kita mo yung sopa sa likod mo, kita mo yung photo bomber dyan, di ba? Iba-iba na anggulo o kaya ay senaryo in that mirror na nung humarap ka, hindi lang sarili mo. Same is true sa ating buhay. Pangunahin nating ma-examine at makikita yung ating mga sarili kapag tayo po'y nagbasa ng salita ng Diyos, not just nakinig, kundi nagbasa, nagbulay, nagbabad, nag-immerse. Di ba may kanta na naalala ko lang, babad sa presensya mo. At ang isa sa paraan para maging babad ka sa presensya ng Diyos is magbabad ka sa salita ng Diyos. Why? Kasi makikita natin ang ating sarili. Hindi lang yung outward na outward appearance. More so, yung ating inward na kalalagayan before God and man. And hindi lang sarili natin, nakikita natin, panlabas at panloob, buhay, past, present. At ang pwede rin natin makita through the Word of God, ang ating magiging future. Kasi kung nakikita natin in the Word of God, nababasa natin, naunawaan natin na may mga utos na hindi natin nagagawa, most likely makikita mo na rin ang future mo. Sooner or later, hindi ka lang hihina, hindi ka lang magiging matampuhin, hindi ka lang parang tatabangan sa gawain ng Panginoon. Kasi meron kang nakita sa iyong sarili na hindi mo na nagagawa, kalooban ng Diyos, nakasulat, iniuutos niya, so most likely, alam mo na rin, nabasa mo na rin, nakikita mo na rin kung ano nangyayari sa mga ganong klaseng gawain at tao, so pwede mo na rin makita ang future mo through the Word of God. Nakikita mo rin, pwede mo rin makita hindi lang sarili mo, kalagayan mo, pwedeng mangyari sa'yo, pagpalain ka ng Diyos o hindi, kung sumusunod ka o hindi, pwede mo rin makita ang future na ibang tao na nakikita mong ito pinagagagawa, hindi nagsisimba, hindi nagbabasa ng Bible, walang fellowship, sira ang kanyang relationship, sira ang kanyang moralidad, etc. A lot of things, ginagawa niya contrary sa kalooban ng Diyos. Most likely, makikita mo na rin kung ano ang kanyang pwedeng maranasan. Sooner or later. Bakit? Kasi sa salita ng Diyos, nakikita natin ang ating sarili, pwede rin natin makita ang maraming bagay around us. Not just mga scenarios na kita ng naked eyes natin, even so mga kaganapan na hindi natin nakikita. Mga spiritual na kalalagayan o activity o kaya ay karanasan ng tao, even so people of God. So, the purpose of the mirror is to see ourselves and make ourselves clean and neat, di ba? Kaya tayo maharap sa salamin, tinitingnan natin, hindi lang maayos ang ating sarili, kundi baka tayo ay may dumi sa mukha, sa katawan, sa damit. At ang ating, of course, gustong gawin, sa makikita natin na yan, na diferensya, ay linisin ang ating katawan, ang ating kalalagayan before the mirror. Pero, may share ako sa inyo na ilang mga mistakes, several mistakes kapag ka ang tao nanalamin. Pag ang mga anak ng Diyos, nagbasa nga ng salita ng Diyos, nakinig nga ng preaching, nakinig nga ng Bible study, pero hindi niya nagawang makita ang kanyang sarili dahil ang kanyang puso ay hindi set, hindi prepared, hindi fertile na puso o lupa. At kaya nag-result sa maling pag-respond sa salita ng Diyos. The several mistakes ay eto po, 3 bagay. Dahilan para ang tao, even Christians, ay hindi po makita ang mga katotohanan, kung dapat niyang gawin, anong kanyang talagang kalagayan. Kasi pag tumingin sa salita ng Diyos o sa salamin, glance lang, sulyap lang. Yung bang wala talagang desire sa puso na basahin ang salita ng Diyos. Parang masabi lang na nakapagbasa, masabi lang na nakapakinig. Pero sabihin mo yung
talagang kaya nakinig, kaya nagbasa, kasi may gustong makitang katotohanan, not just about God, but about yourself. So ibang usapan, yung bang kaya tayo nakikinig, nagbabasa, para makita natin ang talagang kalagayan natin before God. Acceptable ba tayo? Worthy ba tayo? Tayo ba ay sa paningin ng Diyos ay masumpungan nating nalulugod siya sa atin? Nakakasunod ba tayo o hindi? So kasi sa glance, mahirap makita ang maraming bagay sa sulyap lang. Di ba? Sa pagsasalamin, as I've said, importanteng talagang tititig ka ng matagal sa salamin. Hindi lang glance, hindi lang sulyap, kundi matagal kang haharap sa salamin at i-examine mo ang maraming area ng iyong katawan. Same is true sa Word of God. Importante na tayo po ay nagbababad, hindi lang sa pakikinig, kundi pag-aaral, pag-meditate ng salita ng Diyos. Kaya yung 5 minutes na pagbabasa ng salita ng Diyos, I do not know kung meron tayong malalim na makikita about ourselves, about God, about a lot of things in this life. Kasi sobrang igsi. Di ba? Sa salamin, pagka tumingin ka lang na gano'n, glance lang, wala kang makikita talaga na diferensya. Pwede kang umalis talaga agad-agad. Wala kang maaayos na anuman kapag ka-glance lang, sulyap lang. Same is true with the Word of God. Importante, may mahaba-haba na panahon, oras sa pagbabasa, pakikinig, and most of all, pagbubulay ng salita ng Diyos. Malaki ang kaibahan, mga kapatid, ng litrato na titignan mo compared sa X-ray. Amen? Yung tawag doon, yung film ng X-ray. Kasi sa litrato, panlabas lang ang kita mo dyan. Pero sa X-ray na ginagawa o film, kita doon yung kung may bali, kung may bukol, malalim, malawak. At may mga hindi kayang makita ng mata, pero kita sa X-ray. Sa Word of God, sa ating pagbabasa, pakikinig, possible pagbubulay, may malalim at malawak kang makikita about God, about yourself, about a lot of things around us in this world. Kalooban ng Diyos, most of all, ay maari nating makita. Mga kautusan ng ating Panginoon. Isa pa, sa mistake. Sige pa, sa pagkakamali ng tao patungkol sa seed, sa mirror, which is the Word of God, ay hindi lang yung pagsulyap sa salita ng Diyos. Walang panahon sa salita ng Diyos. O kaya meron man pero basa lang. Meron man pero kinig lang, nakikinig lang. Pero hindi nagbababad sa salita ng Diyos. Hindi i-examine ng sarili. Kasi sulyap lang. Ang pangalawa, we forget what we see. Pag tayo nakinig ng salita ng Diyos, nagbasa ng salita ng Diyos, nagbulay ng salita ng Diyos, possibly, meron po tayong maunawaan, makikita, o baka mararamdaman, marirealize, mafe-feel. Yan po ang katotohanan sa salita ng Diyos. Si Isaiah po, nung marinig niyang salita ng Diyos, yan ang kanyang sinabi, nung tawagin siya ng Panginoon, marinig niyang boses ng Diyos. Ang sabi niya sa Panginoon, "Who is me? For I am undone." Ako ay kahabag-habag, ako ay hindi karapat-dapat, marumi ang aking labi, ako ay makasalanan. Prophet Isaiah said to God. Si Peter, ganun din. Nung maghimala ang Diyos sa kanyang harapan, nung ma-encounter niya ang Panginoon sa kanyang buhay, nung sila ay namangka, magdamag, maghapon magdamag silang pumalaot ng isda, pero wala sila kahit isang dilis na nahuli. Pero nung sabihin ng Panginoon, ihulog mo ang iyong lambat. At sumunod lang sila, bagamat bantulot nung una kasi tanghaling tapat na at nasa pangpang na sila halos. Naglilinis na sila ng lambat at sila'y uuwi ng luhaan, walang huli sa buong magdamag. And yet, sila ay napakabihasang mga mangingisda. But Jesus said to them, ihulog niyo ang lambat niyo dyan sa harapan niyo, sa gawing kanan niyo. Sige Lord, sa totoo lang, magdamag po kaming ng isda, wala kaming huli. Pero dahil sinabi niyo, sige, hinulog. At halos masira yung kanilang net sa dami ng kanilang huli.
ang naibulalas ni Peter sa harapan ng Panginoon Kristo in that miracle is that sabi niya, Peter cried, "Depart from me, Lord." Panginoon, lumayo po kayo sa akin. Ako po ay makasalanan, hindi karapat-dapat, at ako po ay hindi kalugod-lugod sa inyong harapan. So meron siyang nakita sa salita ni Kristo, sa salita ng Diyos kay Isaiah, nung marinig nila, nung pinander nila, nung binulay nila, meron silang nakita. Una na yung kanilang mga sarili, na hindi kalugod-lugod sa Diyos, may kahinaan, may kasalanan, may karumihan, may limitasyon, at nakita nila na ang nasa harapan nila, through the Word of God, ay Diyos na makapangyarihan, mahimala, banal, at may kalagayang wala sa maraming tao. So, another mistakes natin o ng tao sa seed, sa mirror, which is the Word of God, is we fail to obey what the Word of God tells us to do. Yung bang binasa mo, naintindihan mo, tinanim mo pa sa iyong puso't isipan, pero hindi mo naman sinunod, hindi natin nasunod. Isa yan sa mga mistakes ng maraming tao, even so, believers of God, Christians, gaya po natin. Kapag tayo may alam na salita ng Diyos, utos ng Diyos, kalooban ng Diyos, nakatanim na yan sa ating puso't isip, ang dami-dami, pero kapag may hindi tayo sinunod, what happened? Di ba, may hindi magandang resulta, kalungkutan, disiplina, pain, sufferings, problems, trials, punishment mula sa ating Panginoon. Pwede tayong maging talunan o lugi, kumbaga sa nagnenegosyo. If we fail to obey what the Word of God, what God is telling us through His Word. So sa pakikinig, pwedeng may pagkamali natin na sapat na yung nakikinig pag linggo, nakikinig pag gabi sa OPM, o sapat na yung tayo ay nagbabasa ng 5 minutes, 10 minutes, masabi lang na o nakinig, nagsimba, nagbasa, relieve na tayo para bang hindi na tayo magi-guilty, makukonvict. Kasi nakinig tayo, nagbasa tayo. At kung yun lang, para nating dinayang ating sarili. Dahil umarap tayo sa salamin, pero wala tayong in-examine, wala tayong nakita. So, we should not be substituting doing for reading. Kulang kung reading lang, kulang kung pakikinig lang. Importante, may kalakip na pagsunod ang pakikinig at ang pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Kaya nga, kung meron tayong mga pangako, panata, mga plano, ayon sa kalooban ng Diyos yan, in the light of the Scripture, God's Word, alam natin, utos ng Diyos, kalooban ng Diyos yan, kailangan talaga gawin. Kailangan sundin. Kailangan pagsumikapang magawa ang mga panata, pangako natin, commitment natin, plano natin, in line sa kalooban ng Diyos sa atin pong mga buhay. So, tayo mga kapatid ay importanteng pakimove nga, Sister May. Ma-remind ng ating Panginoon through His Word today sa mga katotohanan ito na hatid ng salita ng Diyos kapag tayo po ay nagbabad sa salita ng Diyos, hindi lamang nakinig, kundi nag-examine. Pangalawa ay hindi lang examination ng ating mararanasan sa ating sarili, kundi restoration. Kapag tayo po ay nag-immerse sa salita ng Diyos, hindi lang nakinig, kundi sumunod, o nagbulay, nag-meditate, nagbukas ng ating mga puso, talagang binulay natin ang salita ng Diyos, hindi lang natin binasa o sinulyapan, tapos hindi na tayo tumingala at nagtanong sa ating sarili, ano ang mensahe ng aking binasa? Ano ang natutunan ko sa aking binasa na passage o narinig na passage? Hindi tayo makakaranas ng pag-examine. More so, restoration. Isa pa ito sa mga magandang nangyayari. Ministry ng seed, ng mirror, which is the Word of God, sa buhay ng tao. Restoration. Pakisabi nga po natin, restoration. Kasi yung karumihan na meron ng tao, kahit Kristiyano, ay mawawala at mahuhugasan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So kung tayo halimbawa ay nanghina, bumagsak, nagkamali,
dahil meron tayong hindi binulay na salita ng Diyos o sinunod na utos ng Diyos through His Word, mare-restore tayo. Kung tayo ay matama na nagbasa, nag-immerse sa salita ng Diyos, more so, hindi lang nakinig, kundi sumunod sa utos ng salita ng Diyos. Kasi yan po ang sabi ni Jesus mismo sa John 15, verse 3. Now you are already clean through the word which I have spoken unto you. Ang kausap po ni Jesus dyan ay mga mananampalataya, mga believer ng Panginoon. Gaya mo, gaya natin. Ang segment title ng John 15 ay Jesus as the vine or the vine and the branches. Si Jesus yung puno ng ubas at ang mga mananampalataya ang mga sanga. Yun po yung description doon dyan sa John 15. Pero sa verse 3, ang sabi mismo ni Jesus after niya sabihin na I am the vine and you are the branches and the Father is the gardener. Sabi niya sa verse 3, you are already clean. Sino tinutukoy niya? Sino kausap niya? Mga mananampalataya. Paano sila luminis? Aside from having faith in the Lord, aside from na-encounter nilang Panginoon, aside from nakilala nilang Panginoon, ang sabi ni Jesus, now you are already clean. Sa pamamagitan ng ano? Ng seed, ng mirror, which is the Word of God. Salita ng Panginoon. Na sinalita sa kanila. So ang salita ng Diyos ay nakakapaglinis. Nakaka-restore. Di ba? Tayo from time to time narurumihan. Although, nung manampalataya tayo sa Panginoon, lahat ng kasalanan natin pinatawad ng Panginoon. Yung puso natin na maitim o simpulan ng dugo ay nagiging kulay puti, kulay snow o kaya kulay bulak sa paningin ng Diyos. Once ng isang tao naglagak ng pananampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas, siya ay nagiging malinis sa guilt. Pero ang tao na nampalataya kay Kristo, nalinis sa guilt, ay maaring sooner or later marumihan uli, ma-defile because of sin. Are you with me? So, cleansing is important pag narumihan. Basically, ginagamit kapag may dumi, di ba? Tubig. Another description ng Bible concerning the Word of God, water. Pakisabi nga po natin, water. Di ba? Napaka-useful ng water sa paghuhugas, paglilinis. Yan ang isa pa na paglalarawan ng Diyos sa kanyang salita nang ginamit niya na paglalarawan ay tubig. So the Word of God ay napaka-useful para maglinis ng karumihan. Anong karumihan? Kasalanang nagagawa pa rin natin from time to time. Ang lahat ng nagkakasala pa, magsabi ng amen. So we need Word of God. Na ano, hindi lang pakinggan, hindi lang basahin, kundi sundin. Para ano? Para ma-restore. Amen? Para ma-restore tayo before God. Na tayo ay hindi lang spiritually clean, kundi maging sa ating kalalagayan sa harapan ng Diyos at ng tao, tayo po ay may honest to goodness na walk with God and man. Amen? So tayo nagiging dalisay kapag nagsasabuhay, sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Ang sabi ng 1 John 1:9, if you confess your sins, God is faithful and just to forgive you and cleanse you from all unrighteousness. Salita po ng Diyos yan. Na kapag alam mo, nabasa mo, naintindihan mo, nilagay mo sa puso mo, ang sabi diyan sa 1 John 1:9 na kung ipinapahayag daw ng iyong labi, kung pinagsisisihan mo, inaamin mo pagkukulang mo. Anong sabi? Anong pangako ng Diyos diyan sa 1 John 1:9? God is faithful to forgive you and cleanse you and cleanse you and cleanse you from what? From all defilement, from all unrighteousness, from all filthiness, from all sin when we confess. So ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay napaka-useful para maglinis ng ating mga karumit kasalanan. Si David po sa 2 Samuel chapter 12, di ba, nirebuke siya ng isang propeta, si Nathan.
sa pamamagitan ng isang kwento ng isang mayaman na nung magkabisita, hindi yung kanyang hayop ang kinatay, kundi yung nag-iisang hayop ng mahirap ang kanyang isinerd sa kanyang bisita. Ang sabi ni David, dapat mamatay yung tao na yan. Kayo po yun, O King, Prophet Nathan said. Anong reply ni David nung sabihin at i-rebuke siya ni Prophet Nathan na kayo po yung ako ay nagkasala sa Diyos, David said. Nagkumpisal po siya. Umamin siya. Kasi matagal na niyang nakumit ang pagkakasala kay Bathsheba, pinapatay ang asawa ni Bathsheba, siya po ay nagsinungaling sa Diyos, as if parang wala siya nagawang kasalanan, nagpatuloy siya pagiging king, pamamahala, pakikidigma, sa kanyang routine everyday, as if walang nangyari, walang confession. Pero nung marinig niya ang salita ng Diyos from a prophet, ano po naging resulta? Meron siyang na-examine sa kanyang sarili nung pinakinggan niya, nung inunawa niya, nung nag-immerse siya sa rebuke na yun, sa salita ng Diyos. Dinala siya ng salita ng Diyos saan? Sa pagkukumpisal, matamang pagtingin sa sarili, na-realize niya, nagkasala siya, hindi siya karapat-dapat, narumihan. Kaya nagawa niyang humingi ng tawad sa Panginoon. Pinatawad siya ng Panginoon, indeed. Nung siya po ay magkumpisal, at siya po ay nagsisi, at siya po ay nagbalik loob sa ating Panginoon. Siya po ay pinatawad at ni-restore ng ating Panginoon. Number 3, na ministry ng seed, ng mirror, which is the Word of God, ay change. Aside from examination, restoration, change. Pakisabi nga po natin, change, pagbabago. Sa malalim na salita, transformation. Pinili ko po ang word na change para mas madali po siyang maintindihan. Pagbabago. So, kalooban ng Diyos, ng kanyang mga anak, ma-restore. Kapag ka nagkasala, mapatawad, pag narumihan, malinis ng Panginoon. Pero, hindi lamang restoration ang gusto ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak, kundi mabago. Ang ibig sabihin ng change na to, ay hindi lang luminis, mapatawad, makapagkumpisal ang kanyang mga anak sa kanya, kundi sa nagawa nilang kasalanan, totally matalikdan nila yon. Malimot na nila yon. Hindi na nila magawa uli. Sino po sa atin ng ganon? Pag meron tayo na commit na kasalanan, kinumpisal sa Diyos, inamin natin, ang desire ng puso mo, Lord, tulungan niyo po ako, ayoko nang magawa yon. Sana po, Lord, wag niyo akong pahintulutang maulit ko pa yung kasalanan na yun, yung pagkakamali na yun. Sino po sa atin ng ganyan? Yan ang nais ng Diyos. Na hindi lang maging desire natin, kundi yan nais ng Diyos na gawin sa atin. Na tayo lumago sa kanyang biyaya para ma-overcome natin ang mga tukso, hindi na natin magawa yung kasalanan. Previously, nahulog tayo, nanghina tayo doon, hindi natin na-overcome, at ang nagawa natin, gusto natin, at hindi na yung kalooban ng ating Panginoon. Change. Yung word na yan, change o transformation, mga kapatid, ay maire-relate natin sa maraming ginawa, pinagawa, kalooban, utos ng Diyos in the Bible. Sa Old Testament, mga kapatid, ang batas ng Diyos, ibinaba niya sa pamagitan ni Moses, nakasulat sa tablet of stones, tapyas ng mga bato. Pero lumipas ang panahon na yung tapyas ng bato na yan, kautusan ng Diyos na yan, ay wala na, basag na yan eh. Wala na po yung stone tablet. Pero ang ginawa na ng Diyos, especially in the New Testament times, ang salita na ng Diyos ay wala na sa tablets of stone, kundi nasa puso na, sa puso na ng tao, isinusulat ng Diyos, ng Holy Spirit, ang kanyang mga salita. Kaya nga, tayo po ay importanteng may pusong handa, pusong gaya ng isang lupa na preparado, tilled, walang siit, walang dawag, walang mga nakaimbak, nasagabal para yung seed ay hindi mag-sprout, lumago, most of all, mamunga. That is so important. Sa puso, nakatanim ang ating salita ng Diyos at ito ay sinusunod. Kaya nga si Moses, mga kapatid, may panahon na nung siya ay umakyat sa bundok, nung ibigay sa kanya yung tapyas ng bato, pagbaba niya, ang kanyang mukha ay nagniningning
ang mga tao hindi makatingin sa Kanya. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Ang mukha ba nagniningning? May glory ba? Okay. Shekinah glory ba yan? Yung kay Moses, mga kapatid, is nakakasilaw na kaningningan. Glory. Nung siya ay magbabad sa presensya ng Diyos sa bundok, nung makausap niya ang Diyos doon, nung may ibigay ang Diyos sa kanya na stone tablet, batas ng Diyos, nagningning kanya. Kaya nagbelo po siya Nagveil, nagtakip, nagtalokbong po siya. Nagtalokbong siya. Kasi hindi makatingin ng mga tao, nasisilaw mga tao, natatakot sila sa glory ng Diyos na kay Moses. Kaya nagtalukbong. Pero sa totoo lang, kahit nung wala na yung glory na yun, kasi fading yung glory na yun. Even the Lord Jesus Christ, nung magpunta sa bundok, may kasama siyang 2 alagad niya sa transfiguration. Nakita nila doon may mga propetang patay na doon na lumitaw, nakita. At si Jesus Christ doon ay merong naging glorious na hindi lang mukha, kundi buong katawan. At sila ay natatakot sa glory ng Panginoon. Pero nawala rin yung glory na yon after a while. Same is true with that glory kay Moses. Nung ma-encounter niya ang Panginoon, tanggapin niya ang tapyas ng bato at talagang nagningning at nagliwanag ang kanyang mukha. Nakasisilaw, kaya siya nagbelo. Pero lumipas din yon. Lamang, hindi na tinanggal ni Moses, hindi muna tinanggal ni Moses, kahit wala na yung glory, nag-fade na, nakabelo pa rin siya, nakatalukbong. Kasi gusto niya na ipamarali pa rin sa tao na meron siyang glory ng Panginoon sa kanyang mukha. So that glory ay lumilipas. Nagbabago. So same is true with the Word of God, na may hatid na transformation o pagbabago. Sa Greek, metamorphosis. Ang English term ng change, binago o nagbago o binago o na-transform ng Panginoon through His Word. Sino po sa atin ang gustong-gusto ang mariposa? Yung napakagandang paru-paro. Diba? Pero saan ka? Nag-transform lang yan. Ano yan nung una? Isang napakapangit na uod. Are you with me? Diba? Pero sa loob nung pupa ba yun? Nagkaroon transformation doon. At isang araw, lumabas out of that ugly worm ang isang napakagandang mariposa. Tanong mo mga katabi mo, mariposa, uod. Ayan, uod ang gusto natin. Mukhang uod? Aba, mahirap yun. Kapangit nun. Diba? Siguro lahat tayo, ang gusto natin, mariposa. Magandang, diba? Magandang paro-paro. Iba't iba ang kulay. Na-transform. Lalo na kung nakita mo kung ano siya dati, isang nakakadiri. Walang kaitsu-itsura. Pangit na uod o worm. Pero eventually, na-transform. Nabago. Nagkaroon ng changes. Within that pupa ay naging isang napakagandang paru-paro. That is metamorphosis. Yeah. Ganyan ba tayo? Na nung makapakinig ng Word of God, magsapuso, lalo na nung sinunod mong salita ng Diyos, nanampalataya ka nagkaroon ka ng pagbabago. From within, hindi ka lang naging healthy, hindi ka lang naging cute outside, hindi ka lang gumanda, gumwapo, nakabawi ng magandang kalusugan at shape, kundi sa loob ay may nangyaring pagbabago. Nagkaroon ka ng kauhawan sa salita ng Diyos, nagkaroon ka ng takot sa Diyos. Dati wala kang kinatatakutan. Pero nung makilala mo ang Panginoon through His Word, nasalamin mo ang Diyos at ang sarili mo, sa 2 ka na lang natatakot. O sa 3 ka na lang natatakot. Sa Diyos, sa kasalanan, at sa asawa. O di ba? Dati wala tayong kinatatakutan. Tapang natin. Pero nung makilala mo si Lord, kumonti na lang kinatatakutan. Konti na lang. 3 na lang. Ganda nun ha? Nakilala mo kasi si Lord, nakinig ka ng Word of God, sinunod mo kasi,
nagawang manampalataya through the Word of God. Kaya, ang resulta, 3 na lang kinatatakutan mo. Una, Diyos. Pangalawa, kasalanan. Pangatlo, ayun, nasa tabi nyo, yung asawa. Diba? Lahat ng takot sa asawa, magsabi ng amen. Yun. Naalala ko yung kwento ng isang pastor. Lahat ng mga takot sa asawa, pumila dito. Pilahan lahat yung mga ano. Isa lang ang pumila doon sa sa linya ng hindi takot sa asawa. Ba't diyan ka pumila sa hindi takot? Sabi po na asawa ko dito ako pumila. Tama, no? Takot na lang sa asawa, una sa Diyos at sa kasalanan. So, sa ating acrostic topic, for the second time today, binulay natin. From the Word of God, OTW. Hindi po on the way, ha? Ang daming ganyan sa simbahan, on the way. Nasaan ka na? On the way. Pero proposition na. Hindi makaaga. Masyadong entangled sa kung ano-anong mga kaabalahan. Kaysa sundin ang utos ng Diyos, nasa Word of God, nasa kanyang isip, nasa kanyang puso. Ang sinusunod, sarili niyang gusto, timetable. So, lumalabas, nakikinig lang tayo sa salita ng Diyos. Binasa mo, naintindihan mo nga yung Word of God, nasa puso mo rin. Alam mo yung utos. Ang problema, hindi mo sinusunod. So sabi ng Scripture, para daw tayong tao, humarap sa salamin, pero wala tayong ginawang examination and most of all, application ng salita ng Diyos. So on the way, sana on the way tayo sa pagbabago. On the way tayo sa higit pang paglilingkod kay Lord. On the way tayo sa pagtalikod sa kasalanan na gagawa natin. On the way tayo na maging mas kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. OTW, nang ibig sabihin ay obligations towards the Word of God, towards the commandments of God, towards the principles of God. And I've shared with you today, mga kapatid, acrostic ministries ng seed of God, ng mirror, which is the Word of God. ERC. Sundan nyo ba? ERC? Tanda ba natin kung ano ibig sabihin ERC na yan? Hindi po Energy Regulatory Commission, ha? ERC. Ang ERC ay Examination, Restoration, and Change. Catch that, mga kapatid. Ang seed, which is the Word of God, ang mirror, sabi ni James, which is the Word of God, ay may napakagandang ministeryo, tulong sa tao. Lalo na sa atin na mga anak ng Diyos, believers ng Panginoon. May mai-examine tayo? May makikita tayo sa ating sarili na dapat pwede nating mai-correct, maituwid, mai-align sa kalooban ng Diyos para ma-please natin ng Panginoon, maging kalugod-lugod tayo, blessed, kagamit-gamit, pwede tayong ma-restore, and most of all, mabago sa pamagitan ng seed, mirror, walang iba kundi salita ng ating Panginoon. Can you say amen? And I propose 3 Bible verses. Hindi po 3 things to do. Pero somewhat, sa mga talata pong itong isi-share ko po sa inyo as my proposition, as our things to do, makakasalamin po tayo dito ng mga instructions ng ating Panginoon. Na pag sinunod natin, hindi lang pinakinggan hindi lang binasa hindi lang sinapuso kundi susundin, meron po tayong mga pagpapalang matatanggap sa ating Panginoon. Number 1, Psalms 139, verses 23 to 24. Sabi po dyan, ni Haring David na sumulat ng awit, "Search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting." Ayan. So, si David nagsabi sa kanyang awit, sa kanyang panalangin sa Diyos, "Search me, O God. Siyasatin mo ko, Panginoon. Saliksikin mo ko. I-convict mo ko kung meron akong nagawang kasalanan. Pakita mo sa akin ang aking pagkukulang, Lord." Sabi sa katabi mo, kaya mo ba yun? Gayahin. Yung sasabihan mo ang Diyos, "Lord, search me. Lord, convict me of my sin. Lord, show me my sin. Show me my fault, O Lord." Kasi marami po, ayaw humarap sa salamin kasi baka makita niya yung sarili. Kasi hindi siya masyadong satisfied sa kanyang kaitsurahan. Sino po takot sa salamin? Lalo na pag bagong gising. Di ba? Parang ayaw mo muna humarap.
Kasi hindi mo gusto, makikita mo na itsura mo. Ayan. Pero ito, si David, sabi niya, pakita niyo po sa akin ang aking hindi kaitsurahang panlabas to, mga kapatid. Yung talagang panloob na kaitsurahan. Ang hiniling niya sa Diyos, ipakita sa Kanya. So, ang ganda nun, bilang Kristiyano, na nagpe-pray tayo, hindi lang para magkumpisal, humingi ng tawad, magpalinis sa Diyos, kundi, ipakita din ng Diyos sa atin ang ating mga karumihan, kalikuan, na hindi natin alam, o kaya ay itinatanggi natin, hindi natin ina-acknowledge, nililimot natin, nakapintasan, limitasyon. Pero hinihiling natin sa Diyos, ipakita, ipahayag, ibunyag sa atin. Sabi niyan, test me and know my anxious thoughts. Pati yung aking mga damdamin, yung aking takot, kabalisahan, Lord. Pakita niyo po sa akin. Kung meron po akong nagawa na pagsalangsang sa inyong kalooban, show me, Lord. At gabayan niyo po ako sa daang matuwid. Sa inyong daan, kalooban na ang hantungan ay kalooban at kalangitan, kaligtasan ng kaluluwa. So sabi ni John, if we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Another proposition using a Bible passage na kailangan nating hindi lamang magpasiyasat kay Lord, magpa-discover, magpa-examine sa Panginoon, magpahayag ang Diyos sa atin, hilingin natin sa Kanya, kundi wag nating itatwa na tayo ay may pagkukulang o pagkakasala. Wag nating i-claim na as if parang okay tayo kahit hindi naman. Halimbawa, ang saya-saya natin, pero hindi naman tayo regular na nagbabasa ng salita ng Diyos. Kumusta ka? Okay naman. Pero hindi tayo nagpe-pray consistently. Wala tayong obedience sa utos ng Diyos. Hindi natin kayang mag-offering ng Kanyang nire-require sa atin. Hindi natin kayang sumimba ng dire-diretso, walang patlang, walang liban, dumating on time sa gawain ng Panginoon. And yet, masaya tayo. Masaya pa tayo. Proud pa tayo. Amen? So we are claiming that we have not committing a sin, that we are not committing a sin. Kung walang confession, walang pagpapasiyasat sa Diyos, walang pag-amin, walang paghingi ng tawad. So, para daw tayo kagaya ng taong humarap sa salamin, pero hindi siniyasat ang sarili, or nung may makitang diferensya, tumalikod sa salamin, nagpatuloy na sa kanyang gustong gawin in life. So, that is tantamount to claiming that you are not sinning. Amen? Walang pag-amin, walang kabatiran. At yan ay pandaraya. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka mandaya. Maging tapat. Amen? Umamin kung may pagkakasala. At higit sa lahat, wag lang aminin at ikumpisal, kundi ituwid, talikdan ang kasalanan. Are you with me? Yun po ang kalooban ng ating Panginoon. Kung hindi, we just deceive ourselves. And the truth is not in us. Last verse, mga kapatid, paki-flash mo nga, Sister May. Romans 12:2. Ito po. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ano pa? Ang sabi? Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Sabi po dyan ni Apostol Pablo, do not conform any longer to the pattern of this world. Huwag ka nang umayon sa masamang takbo, pita ng salibutan, mundo, ng katawan natin, ng ating isip, o kalakaran, nakagawian, mga gawain na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Do not conform, do not compromise. Huwag ka nang patangay. At ang sabi pa niya, but be transformed. Pakisabi nga po natin, transform. Transformation. Changes, but be transformed. Magbago. Mag-transform. Paano mangyayari yung transformation?
Paano mangyayari yung changes, yung metamorphosis sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nababasahin mo, parang salamin, parang binhi, na pag natanim, mamumunga, salamin na pwedeng mag-reveal sa iyo ng maraming bagay about God, about yourself, na kapag meron kang naging response sa nakita mo, sa sarili mo, sa salamin, from the Word of God, ano po ang sabi dyan? Then you will be able to test and approve what God's will. Malalaman mo ang kalooban ng Diyos. Malalaman mo ang katwiran ng Diyos. Malalaman mo ang magandang plano ng Diyos sa iyo. Malalaman mo ang kanyang kalakasan at magiging kalakasan mo. Through the Word of God. Kung anong mabubuti, kung anong masasama, kung anong kalugod-lugod sa Diyos, kung ano ang banal na layunin, kalooban, plano ng Diyos sa iyong buhay. Alam niyo po, ang nakakalungkot, marami po ang gustong maglingkod kay Lord. Ang problema, hindi nila alam kung paano. Because they don't face the mirror. They don't read the Word of God. That is why, salat sa kaalaman na maraming bagay. Not knowing na sa pamamagitan ng pagsasalamin is the same na finifeed ng salita ng Diyos ang ating mga spiritual bodies. And that makes us strong sa tukso, sa pagsubok, sa kasalanan, sa struggles, sa mga burdens of life. No wonder, marami pong tao, oo, nagkakamali pa rin, pero hindi nananatili sa pagbagsak, sa kasalanan, sa kalungkutan, sa kasalanan, because of the Word of God. Hindi lang na-implant, hindi lang binabasa, higit sa lahat, sinusunod. Can we say amen? Palakpakan natin ating Panginoon. Let's rise up. Tayo po ay manalangin. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Let me pray for you, guys. Kung meron kang naging realization sa mensahe ng Panginoon today, meron kang nakita na kailangan mo sa iyong sarili, pero it seems to you na hindi mo alam kung paano mo yun gagawin, magagawa, ma-overcome, ma-achieve, malalampasan. May Diyos na makapangyarihan, may salita na makapangyarihan, Diyos na mahimala sa ating buhay. Kaya niyang gawin ang mga imposibleng bagay. At ang lahat ng mabubuting bagay sa Diyos nagmumula. And I challenge you, lumapit ka sa Kanya ngayon. Lumapit tayo sa Kanya. Because from time to time, tayo po ay may mararanasang pag-atake ng dyablo, ng kasalanan, tukso, ng ating mga sariling kahinaan at limitasyon. And we need God. We need His Word na magiging katagumpayan po natin in this life and in the life to come. Let's come to God in prayer. Join me in this prayer. Lumapit ka sa Diyos. And allow me to pray for you. Kung gusto mo ipag-pray kita, mag-intercede ako in your behalf. Mamagitan ako between you and God. I can do it as God's priest, as God's servant. Pero, of course, kailangan mo manampalataya sa Panginoon. Dahil lahat ng lumalapit kay Lord nang may pananampalataya, tinatanggap niya, pinapatawad niya, kinakasihan niya, sinusuplayan niya ng mga pangangailangan. You need to place your faith in the Lord Jesus Christ. You need to open your heart. You need to confess. You need to obey God's will in your life. Na iyong narinig ngayon, from the Scripture, katotohanang itinatanim ng Diyos sa iyong puso ngayon. Nangungusap ang Diyos. In anything that we need today, let's come to God. Magpakumbaba, manampalataya, maglagak ng pag-asa, tanggapin ang salita ng Diyos, sundin ang salita ng Diyos. Let me pray for you. Kung gusto mo ipag-pray kita, gusto mo makalapit kay Lord, expression of your faith sa Panginoon ay itaas mo lang ang kanang kamay mo. That is enough for God. Makita niya, nagpapakumbaba ka sa Kanya, nagpapasiyasat ka, nagpapalilo ka, humihiling ka ng provision, mabubuting bagay, kailangan mo in this life. Lalo na kaligtasan ng iyong kaluluwa. Nais ng Diyos na hindi ka mapahamak sa impyerno.
kundi sa langit, sa kanyang kaharian mapunta, time comes. And in this life, as you place your faith in the Lord Jesus Christ, God wants you to experience transformation, victories, to experience more blessings. Totoong blessing sa buhay. Hindi pang sanlibutan na mga pagpapala, kundi pang langit at pang walang hanggan na mga pagpapala nagmumula sa ating banal, mahimala at makapangyarihang Diyos. Let me pray for you. Aming dakilang Diyos, marami pong salamat, Panginoon, sa inyong mga salita, pinahayag sa aming kalagitnaan. Thank you, Lord. Niremind mo kami o nilagay nyo sa aming mga puso at kaisipan ngayon, pinaunawa ang aming mga obligasyon sa iyo in the light and power of your word. Thank you, Lord, for reminding us sa kahalagahan ng inyo pong salita sa aming mga buhay, na hindi lamang po ito pinapakinggan, tinatanim sa puso, tinatandaan, inuunawa, higit sa lahat, sinusunod. Marami pong salamat, Panginoon, na kami today, kinausap nyo, hinipo nyo, tinuruan nyo, ginabayan nyo, pinaalalahanan po. Tinatanggap namin to as your love, as your compassion sa amin po mga kaluluwa, sa aming mga buhay. Ayaw nyo, Panginoon, na manatili kaming dinadaya namin ang aming mga sarili. Nagpapamarali kami na kami ay okay, pero meron kaming hindi po maisuko sa inyo. Meron kaming hindi ma-commit sa inyo. Meron kaming hindi masunod na kalooban po. Patawarin niyo po kami, Panginoon, na hindi namin magawang magpakababa, magpatawad, mag-align ng ay mga sarili sa inyo pong kalooban. Kami naging emotional, naging critical, naging judgmental. Na-focus kami, Panginoon, sa tao, sa bagay, sa pangailangan, sa kahirapan. Panginoon, nakalimot kami sa iyo. Forgive us, Lord. Cleanse us, Lord. Continue, Father, to reign in our lives and means that in our hearts, ma-implant ang inyong seed of righteousness. Ang inyong salita, nagliligtas ng kaluluwa, lumilinis na ang mga puso, nagbibigay sa amin ng lakas spiritually against the devil, against sin, against our own deceptive will. Lord, I'm praying for these people of yours. Patuloy niyo po siyang pagpalain, hipuin, turuan, gabayan sa liwanag at kapangyarihan ng inyong banal, makapangyarihan at mahimalang salita. Ngayon, hanggang wakas, sumaamin ang biyaya mo, aming dakilang Diyos, ang pakikipisan ng inyong pong banal na Espiritu sa bawat isa, ang kapangyarihan ng aming Panginoon Jesucristo, patuloy na maghari sa aming pong mga buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ito po ang aming mga panalangin, may pagsamba, pagdakilang, pagluwalhati at pagpapasalamat. In Jesus' name we pray and we say Amen and glory, glory, glory to our Most High God. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon this song. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-inabay
sumama